Mga kapuso, katatawanan, kwentuhan, at kantahan ang hatid sa inyong gabi ni na Paring Ogie and Paring Bitoy. Uy, Nicki Minaj, ex-senadora ka. Hoy, ano naman ngayon? Show kaya namin to. Kung show nyo ito, bakit wala kayo dito? Eh, tinali nyo kami. Hoy! Well, habang hindi pa kayo nakakawala. Kami na muna dito. Diyan na muna kayo, ha? Okay. Ready? 1, 2, 3. Boy, you got my heartbeat running away. Beating like a drum and it's turning your way. Can't you hear that boom, 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 bass? Got that super bass. Boom, 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 bass. Got that super bass. Boom, bass, 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 boom, 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 bass. Super bass. Boom, 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 bass. Yeah, that's super bass. Parang we'll right back. Yeah, that's super bass. I got that super bass. Mga kapuso, nakatutok pa rin kayo sa Pare and Pare. At isang senador ng bayan ang aming imbestigahan ngayon. Sino ba yan, pare? Hindi ko kilala. Ano bang klaseng investigador ka? Eto, panoorin nyo. Subject, Senador, Palabang Abogado, Pride ng Senado, Bright Boy ng Kongreso. Kontrobersyal, pinag-uusapan, may paninindigan. Kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din, wag nang magpalusot. Ngayong gabi, iimbestigahan Senator Chis Escudero. Mga kapuso, Senator Cheese Escudero. Palabakan po natin. Senator, salamat at pinaunlakan mo itong aming investigasyon, interview. Interview sa'yo. Maraming salamat. Pakiramdam ko ang testigo ko eh. Ano masasabi mo? Wala. Wala akong masasabi. Senador, pasensya na kayo dahil dati judge kayo sa impeachment, di ba? Kayo senator judge. Pero ngayon, kayo ang aming imbestigahan. Okay lang po yun? Testigo o akusado? Depende sa perspective mo. So, Sige. isa lang pinag-aalala ko. Na baka hindi ka magsabi ng totoo, baka ikaw ay magsinungaling sa dalawang kadahilanan. Unang-una dahil ikaw ay isang abogado. At sinasabi nila, pag magaling na abogado, panalo ang kaso. At pangalawa dahil sa Spanish Dictionary, magkatabi yung escudero at hechicero. Kaya, sana sabihin mo lahat na totoo. Apo. Okay. Ito ang unang question. Hindi sa file namin, totoo bang magbibitiw na kayo sa Senado para magtinda na lang ng produkto nyo na cheese dog? Hindi. Wala akong plano magbenta ng cheese dog. Pero paborito ko yun. Wala ang plano magtinda lang ng cheese dog? Wala. Plano ko lang bumili at kumain. Paano pa yung ibang mga produktong ini-endorse mo? Kagaya nung Chips Escudero? At saka yung Cheese Ahoy? Balak lang din kumain at bumili, hindi magbenta. Okay. Salamat sa iyong sagot. Partner. Para daw manalo ka sa susunod na eleksyon, kayo daw, Senator, ay magbebenta o mamimigay ng mga cheesecake. Wala ka. Bawal yun eh, sa ilalim ng batas, hindi pwedeng pamigay yun. Sige, una, hindi naman tatanong. Ituloy mo, partner. Tutuloy ko. Halimbawa lang pwede. Hindi... Huwag na kayong sumagot. At kung kayo naman ni Vice President Binay ay magtatambal, at para tumerno sa inyong kulay, gagawin nyo raw itong blueberry cheesecake. Ang aking tanong ay, totoo ba ito? Turo sa akin ng lolo ko yan.
piliin mo yung mga kaibigan mo para sa gayon kahit hindi ka at wala kang itsura, magmukhang may itsura ka. Alam niyo, Senator, magaling ang iyong lolo. Pero wala yan sa lolo ko. At maglalabas daw kayo ng kape. Ang tatak ay cheese and sunburn. Kasi ano yun eh, cheese and sunburn. Parang hindi ko nga yata alam yun eh. Okay, Sige, explain mo, partner. bali yung cheese and sunburn, kape yun eh. Ngayon, nag-rhyme yung cheese at sunburn, babalik na ako doon. Bumalik ka na dito. Senator, napapansin ko ay napapasok ka ngayon sa mga TV commercials. Totoo po ba ito? Minsan. At totoo bang itong nabalitaan namin na kaya ka raw kinukuha ay hindi dahil sa iyong gandang lalaki, kundi dahil mabilis kang magsalita at dahil doon ay nakakatipid sila sa airtime. Dahil 15-second lang yung ad, oh. At dahil doon hindi mo naisip na maging daber sa mga Korean novela. Dahil madalas kailangan mabilis ka magsalita pagka yun ang mga sasabihin mo. Wala pang nag-aalok, pero pwede. Pagkatapos ng Senado, pwedeng gawin yun. Bakit hindi? Maaari. Well, itong pagpasok na ito sa commercial, ito ay isang step papunta sa pagpasok sa showbiz. Totoo bang kaya ka pumasok ng commercial dahil gusto mong pumasok sa showbiz at gusto mong pumasok sa mga crush mo sa showbiz? Hindi, kasi hindi ako marunong umarte, sumayaw o kumanta. Wala akong talento ron ng kahit ano pa man. Ngunit, Senador, etong sinasabing crush mo sa showbiz, meron kaming matinding katibayan laban sa'yo. Ipapakita namin sa iyo ang isang clip na magsasabing ito ang matinding dahilan ng pagpasok mo sa showbiz. Well, sa simula, obvious naman siya na parang nanliligaw siya. Kasi pag nagpapapicture kami, sasabihin pa niya, say cheese! Tapos hihilig pa siyang ganyan sa akin. Yan ang nakuha naming ebidensya na video galing sa archive ng GMA. Parang Korean telenovela yun. Nahalata mo ba? Sayang. Partner? Senator, sa aming investigasyon lumalabas na nung kayo ay high school, kayo daw ay sawi at bigo sa mga girls dahil masyado kayong mabilis magsalita, hindi kayo maintindihan. Totoo po ba ito? Medyo. Lahat ng crush ko ng high school, walang crush sa akin eh. Hindi naman ako nag-propose at binigo at naging sawi. Hindi naman dumating sa puntong yun eh. Pero ngayon, Senator, mukhang nag-improve ka na. Dahil hindi ka na torpe. Kaya ba wala kang driver at bodyguard para hindi ka ma-witness sa iyong pagkapabling? Totoo ba po yan? Mahilig lang talaga ako magmaneho at saka kawawa naman yung driver ko pag inaabot ng madaling araw. Hayaan mo siya matulog, maaga pa siya gigising, kinaumagahan eh. Ano po ang pangalan ng driver niyo? Jimmy. Jimmy, matulog ka na. Ikaw na po. But, Senator, sinabi mo raw dati na Ferdinand Marcos is the best president the country ever had. Totoo po ba ito? Si Bongbong yata yung nagsabi nun, hindi ako. Hindi ikaw. Sinabi mo rin daw dati na sa Senado na si Pinoy ang best friend mo. Sa loob ng Senado. Pero ngayon close na lang kayo. Oh, kasi ang layo niya na eh. Nasa Malacanang na siya eh. Nasa Senado pa rin ako. Yan ba ang totoong dahilan? O baka dahil nalaman niyang dinate mo si Chris dati? Hindi totoo yun. At gusto mong magalit sa akin si Pinoy kung sakasakali man. Pag nagalit sa'yo, magagalit din sa amin, kaya... Tigilan na natin to. Hindi na muna ako mag-question masyado. Ikaw, kaibigan mo yun. Napakaduwag mong mag-imbestiga. Hindi kami kasing close mo. O, ako na ang tatapang. Senator, ang inyong pamilya pala ay mayaman. Sana. Dahil terno pala sa Ingles, ang apelido ninyo, terno sa Ingles. Dahil ang escudero po sa Ingles ay squire.
Alam niyo yung squire? Kwadrado yan. Yun, hindi yun. Square yun. I'm sorry. Sorry, partner. Ang squire ay maliit na squirrel. Hindi. Parang kumorni, ano? Ang squire sa diksyonaryo, and I will read it, a man of high social standing. Hindi ako yun. Who owns and lives on an estate, the chief landowner. End of quote. Yun ang sa English. So yung squire, escudero. Yun ang sa Ingles, pero ang sa Kastila, ang escudero galing sa salitang escudo. Ibig sabihin, shield o panangga. So ang escudero, kami yung tiga-bitbit. Yung mga ninuno ko yung tiga-bitbit ng panangga ng knight. Kami yung tiga-linis at tiga-abot sa kanila bago sila sumabak sa gera. Hindi mayayaman yung mga yon. Pero, ito raw escudo ay isang monetary unit sa Portugal. Oo nga. Kaya kung marami kang escudo, ikaw ay sa escudero, marami kang pera. Marami ka lang dala, pero hindi mo pag-aari yun. Sandali lang. Kayo ba ay Amerikano o Spanish? Sana Kastila. Senator, nag-aral daw kayo sa UP. Apa? Mula elementary hanggang college. Apo. At alam po nating lahat na kapag nag-aral ka sa UP, mura ang tuition dyan. Dahil tayo mga scholar ng bayan. Hindi po ba? Apo. Kaya pala kayo yumaman. Kasi matipid ang inyong mga magulang. Narinig ko na yung ganyang rason eh. No? Narinig ko na yan. Totoo po ba yun? Sa UP, actually, binabayar namin nun 100 piso lang kada semester hanggang sa nag-graduate ako ng college. Nung Lona, medyo tumaas-taas ng konti. Naging 4,000 yata kada semester hanggang nag-graduate na ako. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Natutuwa ako. Ikaw na. Partner. 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 Well, napag-alaman din namin na, Senator, mahilig ka magbutingting ng mga gamit sa bahay. At madalas daw nag-iikot ka sa mga hardware. Pero bakit mo ginagawa ito? Wala lang magawa tuwing linggo. Parang handyman ba na inaayos yung mga nasisira sa bahay, ini-improve, pinapalitan. Nakakatuwa. Handyman pala siya. Oo nga. Yan ang kanyang hobby. Isa yan sa mga hobby mo, di ba? Alam mo ba yung pagka-handyman yan tanda ng pagiging barako? Ganun ba yun? Oo. Aba, guilty ka ba, Senator, sa pagiging barako? Sa anong bagay? Well, alamin natin. Hanggang saan ang pagkabarako ninyo? Si Senator Cheese, makakatapat sina Barako Mama at Barako Papa sa pagbabalik ng Pare and Pare. Salamat, Cheese Escudero. Senator! Welcome back to Pare and Pare. Sabi ng ating dalawang investigador kanina, Barako daw si Senator Cheese. At ito ang test niya. Ang makaharap sina Barako Mama at Barako Papa. Kaya niya. Ako si Barako Papa. I'm Barako Mama. At narito ang aming Barako Protege. I'm Barako Cheese. Pag may tanong kayo sa isip, meron kaming Barako Tip. Ang katanungan natin ngayong gabi ay galing kay Evelyn Chua. Ito ang kanyang sinulat. Dear Barako Tips, marami akong lumang gamit sa bahay na parang wala nang silbi. Suklay, staple remover, at bread clip. Hindi ko kayang itapon ang mga ito. May iba pa bang gamit ang mga ito? Demanding ka, pero wag mo muna itapon ang mga ito. Gagamit lang tayo ng common sense, makakahanap na tayo ng ibang gamit ng staple remover. Alam niyo bang pwede itong pambuka ng keyring o hawakan ng susi? Ang lumang suklay ay may iba pang silbi. Hoy, wala na pag-asa yan. Gamitin ang suklay sa pako. Ay, hindi pampako. Ipitin ang pako sa ngipin ng suklay at gawin itong panghawak ng pako. Siguraduhin lang na aalisin mo ang suklay bago mo tuluyang ibaon ang pako. Kung hindi, hindi mo na ito matatanggal. Ang lumang bread clip ay may ibang gamit. Ang arte-arte, ha? Para sa tsinelas yan. Sirang tsinelas. Ipitin sa gitna ng butas at stopper ang bread clip para hindi lumusot ang kabitan ng tsinelas. Pwede mo nang suotin ng tsinelas. Tandaan, pag may tanong kayo sa isip, meron kaming Barako Tip. Ako, si Barako Papa. I'm Barako Mama. Ako si Barako Cheese. Remember, caution, slippery when wet.
This week, alamin natin kung anong pinagmula ng mga celebrity tweets sa pamamagitan nitong tweet tracer and body toning system. Totoo yan? Totoo to! Sige nga, subukan ano natin. to eh, pagka nakabasa ka ng isang tweet at sinuot mo to, malalaman mo yung connection dun sa makikita mong sign. Talaga? Oh, subukan mo. Subukan ko to, ha? Oh, yan. Sige. O, ito ang tweet ni Gabby Eigenman na sinasabing, "Shave my beard, itchy eh." Ayan. Hulaan mo ngayon gamit itong device na to kung saan siya nagpaahit. Dito, hair cutting. Saving shop. O, itchy na nga eh, di ba? Oo, hair Hindi lang cutting. hair cutting yan, hair cutting. Buhay mo, pwede ka nang magpa-shave. Pwede ka pang mag-save. O, ito ba? Punta naman tayo sa tweet ni Alessandro De Rossi. Sabi niya, "I'm half babae, half bading." Ay, naku Alex ha. Huwag na huwag kang pupunta sa lugar na ito dahil delikado. Eto. Bakla for sale. Hoy, Ay, grabe naman yan. Ginawang commodity ang mga bading. Dahil half bading daw si Alex. Naku, baka maging 50% option niya. Nakabargain. Ito naman ang tweet ni Diana Zubiri. "Here's my version of banana bread pudding." banana bread pudding. Ito ang main ingredient niyan. Saging banana flavor. Oh, malay mo. Oo nga. Malay mo may saging na apple flavor. Meron. O, hindi natin alam kasi. Meron ngang apple na saging flavor. Ayan, kaya hindi lang natin. Anyway, si Seth Cadayona, meron ding nakakatawang tweet. Ang sabi niya, "Single and ready to jingle." Nako. Chef, okay lang umihi. Pero make sure na huwag sa pader na ito. Bawal umihi dito pag wala nakatingin. Alam mo kung ako si Chef, titiising ko na lang. Kesa naman may nanonood habang jumijingle ka. Ayoko ma-violate. Ayaw mo. Sigurado ka ba? Ayaw. Ito ang huli, tweet ni Ellen Adarna. "Boxing. Uy. Yay! 100 pounds already. 7 pounds more. I have 15 days left. I hope I win this challenge." Naku, alam ko na kung bakit nagbabawas ng timbang to si Ellen Adarna. Bakit? Dahil dito, kapag sexy, libre, pag mataba, duble. Duble. Ano naman, no? O ano, di ba? Effective tong Twitter tracer system, di ba? Well, convincing. Tingnan na talaga. Habang nagbabawas ng timbang si Ellen, dagdagan naman natin ang kantahan. Jamming tayo, pagbabalik ng Pare and Pare. We are back and this is Pare and Pare. Mga kapuso, meron kaming pamimigay na libreng cellphone loan. Oo nga, kaya sali na kayo sa Pare and Pare Facebook promo. Bisitahin lang ang Facebook fanpage ng GMA Network sa www.facebook.com/GMA Network at isubmit ang inyong sagot sa aming question of the week. Ang mga magbibigay ng tamang sagot ay maaaring manalo ng 500 pesos worth of cellphone loan. Ang tono mo. Oo. Gusto mo manalo? Aba, sagutin lang ang Pare and Pare question of the week. Sino ang senador na inimbestigahan namin dito sa episode ngayong linggo? Sino nga ba yan? Sali na! And remember, iimbestigahan namin ngayon kung hindi nyo pa na-like ang aming GMA Network at Pare and Pare fan pages sa Facebook. Oo nga, kaya sali na. Ano gagawin natin? Aba, kantahan na! Kantahan na! Kantahan na naman! Excited ako dahil may bagong miyembro ang bagong guest natin ngayon. Oo nga, kaya nga, version 2.0 na raw sila. Eto, Yun na sila. Maraming salamat din sa inyo lahat. Hoy, magkita-kita tayo ulit dito sa Studio 7 ng GMA next week para sa kantahan, kwentuhan at katatawanan dito sa Pare